Muling naging sentro ng usap-usapan sa mundo ng boxing ang dating 3-division world champion na si John Riel Casimero. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang kanyang kamao ang naging bida, kundi ang kanyang gininto ang puso. Sa gitna ng paghahanda at paglipas ang kanyang mga nakarang laban, hindi kinalimutan ni Casimero ang kanyang mga kababayan, tinagsa at pinagkakaguluhan ng mga boxing fans, maging ang kanyang mga kritiko. Ang balita tungkol sa ginawang charity drive ng boxing star kung saan sako-sakong bigas ang kanyang ipinamahagi sa residente ng Leyte. Bagamat madalas mabatikos dahil sa kanyang trash talk at angas ibabaw ng lona upang itaguyod ang kanyang mga laban, marami ang napabilib sa kababaang loob na ipinamala si Casimero sa labas ng ring. At ayon sa mga nakasaksi, hindi matatawaran ang saya ng mga kaubayan niya na nakatanggap ng tulong mula sa tinaguriang angas ng Pinas. Iyan ang pusong idol, kaya nga kwadawalas, Michael Jan lang malakas, di ba? Ito ang naging payag na nagpapakita ng paghanga sa dedikasyon ng boksingero sa kanyang pinagmulan. Labis naman ang katuwaan at pagmamalaki ni Coach Jason Casimero sa pinakitang kagandahang loob ng kanyang kapatid. At ayon sa kampo ng boksingero, kahit hindi world title fight ang huling hinarap nito, ang malaga ay ang pagkakataon na makapagbibigay ng biyaya sa mga nangangailangan. Pinatunayan lamang ni John Riel na ang tunay na kampiyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga titulo, kundi sa laki ng tulong na naibibigay nito sa kanyang kapwa. Pasok naman itong si Casimero mga kwento sa featherweight pound-for-pound ranking. Siya ay nasa rank 13 sa BoxRec. Isang laban pa lang yan pero agad malapit na napasok sa top 10. Samantala, nagsumite naman ng formal na reklamo sa World Boxing Organization ang kampo ng undefeated Filipino boxer na si Charlie Suarez. Ito ay matapos na tila i-bypass o lagpasan si Suarez para sa nakatakdang mandatory title defense ng kasalukuyang super featherweight champion na itong si Emmanuel Navarrete. Ang nasabing letter of complaint ay pinadala ni Rick Navalta, ang manager ni Suarez, upang hilingin sa WBO na protektahan at ipatupad ang karapatan ng kanyang boksingero bilang mandatory challenger. Sa kabila ng pagiging mandatory challenger ni Suarez, ang promotional team ni Navarrete na top rank ay napabalitang nag-aayos na ng isang unification fight laban niyan sa kapwa Mexican fighter na si Eduardo Nunez. Dahil dito, nanawagan ng kampo ng Pilipino na huwag ipagkait kay Suarez ang pagkakataon na makalaban para sa titulo na matagal na nitong pinagsisikapan. Mga kakwento, kilala si Suarez bilang fighter na iniiwasan ng marami dahil sa kanyang husay at malinis na record. Ngunit nananatiling matatag ang kanyang kupunan sa pagkuha ng hustisya sa loob at labas ng ring. Kaya naman, push mo yan kabayan, ikaw ang may mas karapatan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.